Ang bagal naman ng vapor nito. Hay nako, ano ba yung maliliit na bangka ngayon? Ba't nakaharang sa daan? Pati mga Indio sa ilog pa naliligo at naglalaba. Mga perwisyo. Kapitan! Bakit sa bahagi niya nakapesang yung mga tauhan? Sapagkat napakababaw din, senyora. At bakit napakabagal ng takbo ng vapor na ito? Hindi ba pwedeng bilisan? Sapagkat sasayad tayo sa palayan, senyora. Ay nako, ang ilog Pasig ay paliko-liko. Dapat ituwid ito dahil napakabagal ang usad ng vapor. Tama, dapat na napalilito ng paraan na palilimin ang ilog ng Pasig para naman bumilis ang takbo ng vapor at mga pansasakyan dagat. Yan yung sinasabi, sapagkat walang sapat na kapangyarihan ang ating pamalaan para dito. Bagkus, ang kanilang atensyon ay pawang pangsimbahan lamang. Sa ngayon, itigil na muna natin ang usaping ito mga ginoo at ginang, sapagkat malapit na tayong bumaba. Hi, salamat. Nakarating na rin ako dito. Matapos kong balagtasin ng mga burol at ilog, muli, makakapiling ko na rin ang aking ina. Ina, nangungulila na po ako sa inyo ni Crispin. 13 taon na po ang nakakalipas nang magmula ka ng mawala. Salamat na lamang po sa mga taong tumulong sa akin, lalong-lalo na kay Kapitan Tiago na nagpaaral sa akin. Malapit na rin po ako makatapos ng medisina. Kumikita na rin po ako ng sarili kong pera dahil sa panggagamot. Malapit ko na rin pong matupad ang pangako kay Kuli na siya ay pakasalan at malapit na rin po makabili ng mga magagarang gamit. Patuloy niyo po akong gabayan sa mga pagsubok at mahal na mahal ko po kayo. Maaari ko ba kayong tulungan, Ginoo? 13 taon na nakakaraan na magmula nang bigyan niyo ako ng paglilingkod. Tinulungan niyo akong ilibing ang labi ng aking ina kung hindi pang inaalala. Kaya kinalulugod ko kung pahintulutan niyo akong tulungan at paglingkuran kayo. Sino ba ako sa tingin mo? Kayo po si Crisostomo Ibarra. Isang tao na inakala ng karamihan, maliban sa akin ay patay na. Kayo po ang tumulong sa akin ilibing ang labi ng aking ina, 13 taon na nakakaraan. Basilio, ikaw ngayon nagmamayari ng isang lihim na maaari kong ikapahamak. At ngayon na-discover mo na. At kapag ito ay nalantad, maaari itong sumira sa akin ng plano. Dapat kong patahimikin ng iyong mga labi na walang nakakaalam. Marahil ako ay may armas at ikaw ay wala. Ako at kayo ay magkatulad lang. Taong masidi sa pagnanais ng katarungan. Kaya sa halip na sirain natin ng isa't isa, tayo ay magtulungan na lamang. Sa kabaliktaran, ang pagkakaroon ng kalaman sa wikang Kastila ang siya makakapag-isa sa atin ng gobyerno na siyang magbubuklod sa buong kapuluan. Malaking pagkakamali. Hinayaan niyo ang inyong mga sarili na madala kayo sa matatamis sa salita. Kayo nagsasalita ng wikang Kastila ay tuluyan ng makakaligtaan ng sariling wika. Ginoo, isang malaking karangalan na ibinigay niyo sa akin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong plano. Ngunit, wala sa loob ko ang paghihiganti, sapagkat hindi nito makakapagpalit kay plano ng mga kahit ina o ang hindi sa labi ng aking kapatid. Naiintindihan ko. Bibigyan kita ng mahabang panahon upang pag-isipan lahat ng sinabi ko. Buisit talaga yung mga prele na yan. Bakit, Itay? Ano nangyari? Pilitin na akong pinagbabayad ng 50 piso. Imbis na 30 piso lang. Talaga sumasobrang na yung mga yan. Kung ganon, paano na ako makakapag-aral sa Maynila? At kailan pa ako magkakaroon ng magandang gamit? Huwag kang mag-alala, anak. Gagawa ko ng paraan. Gagawin ko lahat. Kahit banta ko pa ang ating lupain. Basta, huwag lang makuha nila ang ating lupain. Magandang hapon sa inyo. Ito ay para kawan. Aba, di na makatulungan ng ginagawa niya sa amin ah. Tapastangan! Sino ka para suwayin kami? Itay! Anak! Itay, tulungan. Hanggat siya yan nagbabayad ng buwit, di na makukuha anak niya. Ano gagawin natin? Paano nga si Tano? Ano gagawin natin? Huwag kang mag-alala, anak. Gagawin ko ng paraan. Tulong! Taday, ano nangyari? Ano binatong-batang mga kapatid na naman sinabi? At masaya ka? Sobra naman, wala tayong klase. Makaray, ganun totoong nangyari? Aray ko ba? Ikaw ba si Basilio? Opo. Mama kayo sa amin! Kaawa-awang Basilio, nahuli pa.
Ano yung huli ka, Hermano Bani? Nakipangkasintahan ko si Basilio? Oo, huli. Nabilanggo siya ngayon kasama ang ibang mga estudyante. Kapitan Tiago naman ay patay na. Sino na lamang nalabing itulong kay Basilio? Sino? Si Padre Camora. Di ba siyang tumulong kay Tandang Selo? Humingi ka muli ng tulong sa kanya, tiyak na makakalaya si Basilio. Kung ayaw mo, umalis na tayo. Police. Kailangan tulong mo, Padre Camora. Tungkol ito kay Basilio. Tutulungan kita basta ibigay mo ang aking nas. Palayain niyo na po siya. Hindi yun pwede. Isa yung leksyon para sa mga taong tulad nila. Pero walang kasalanan ng binata. Walang pero, ipapatay ninyo ang lalaking iyon. Kung gayon, ang magbibigay na lang sa akin tungkulin at babalik si Europa. Turuan nyo kami! Turuan nyo kami ng mga salitang Kastila! Turuan nyo kami! Siya ako masamang anak at kapatid Ginoong Simon. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ng aking ina. Ngayon ay pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na ako ibang nararamdaman kundi ang galit at paghihiganti. Kahit nung himagsikan na hindi ko nakailam. Nabigo sila at ako'y nakulong kahit wala akong kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Narito ako sa labas ng dahil sa inyo. Ngayon, handa na ako. Handa na akong ipagtanggol ang bayan. Nabigo ang kilusan ng dahil na rin sa akin. Purong sulo ang aking mga tisyo. Dahil umibig pa ako. Ngayong patay na ang aking puso. Wala nang dahilan pa para ulit. Pareho na tayo ngayon. At sa tulong mo ako'y magtatagumpay. Magkasabog ako ng kamatayan sa gitna ng bangwatang nito. Ikaw na may gigising sa mga kabataan sa gitna ng dugo. Halika! Para saan po ang lamparang iyan? Hintayin mo. Alam parang ito ay may lamang dinamita. Dinamita? Oo. Ngunit hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang mga kasawiyang naimbak. Ang mga kagagawang walang katwiran at mapang-api. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas at mapaparusahan ang mga makasalanang hindi magawang maparusahan. Napakaganda mo ngayon, Tia. Magnifico, bonito, bonito. Salamat po, Tia. Bonito, tinatanggap po ba ang babaeng ito bilang asawa? Magsasama na tapat sa hirap at ginawa panghabang buhay. Opo, Padre. Ikaw naman, Paulita, tinatanggap po bang lalaking ito bilang asawa? Magsasama na tapat sa hirap at ginawa panghabang buhay. Opo, Padre. Kung gayon ay tinatanghal ko na kayo bilang mag-asawa. Mabuhay ang bagong kasal. Wala ba kayong mga kamay? Mabuhay ang bagong kasal! Ginang Paulita at Ginoong Juanito, binabati ko kayo sa inyong kasal. Ito ang handog ko para sa bagong kasal. Napakagandang inawan. Maraming salamat daw sa inyo. Maaari na ba namin itong gamitin? Oo naman, bakit hindi? Ilagay niyo roon sa kainan. Paumanin, ngunit kailangan ko nang umalis. Maraming salamat, Don Simon. Hindi dapat sila madamay. Papasukin niyo ako, liligtas ko sila. Hindi ka maaaring pumasok dito. Tingnan mo ang iyong suot. Papasukin niyo ako! Ako nang bahala rito. Tayo na sa eskolta. Liligtas na niya ang kanyang sarili, dapat na rin akong umalis. Ano ang iyong ginagawa? Isagani, tara na, umalis na tayo dito. Bakit ka aalis? Puntahan natin siya. Ibig ko siyang makita. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ko alam. Makinig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Ano mang oras isasabog iyon. Tara na, Ibig ko nga siyang makita. kaawaan ka ng Diyos. Magnanakaw! Bakit nangyayari sa akin to? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Padre,
ko lang kung paano ko ito sasalamatan. Wala ka naman. Ano ba nangyari sa iyo? Isang kasalanan. Sapagkat ayaw ko na maghirap pa. Tiyak na ang aking kamatayan. Sapagkat uminom ako ng lasing. At may sasabihin ako sa iyo. Ako, si Crisostomong. Diyos ko po. Sana mapatawad ako ng Diyos. Mapapatawad ka ng Diyos. Marahil hindi niya lang nagustuhan ang inyong pamamaraan. Bakit ako naman nagdurusa? Huwag kang magalit sa Diyos. Gusto ko po sana muna makisal. Kaawaan sana ng Diyos ang iyong kaluluwa. Kung kailangan ka ng sino man na mabuti, sana iluwa ka ng karagatan. Subalit, kung nasa masamang paraan, mas mabuting manatili ka na sa iyong libingan.